Parang hindi sinagot ni Jesus ang tanong ni Judas. Yung isang Judas, hindi si Judas Iscariote. So bahagi ho na ang tanong ay, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? So, pagkakataon na kung saan ay ipinamanig ni Jesus, parang sa unang tingin ay parang hindi sinagot ni Jesus yung sagot ay yung tanong na ipinamanig. Well, sabi nga ay magpapakilala siya ng lubusan doon sa mga tumutugon sa kanyang panawagan, doon sa tumutugon sa kanyang paanyaya ng pag-ibig, doon sa mga sumusunod sa kanyang mga utos, sa tulong ng Espiritu Santo. So, kaya nga po isang mahalagang hingin natin yung biyaya ng Espiritu Santo, sapagkat alam naman natin na si Jesus ay umakyat sa langit after ng 50 days dito sa lupang ibabaw. Kaya patuloy natin nakikilala si Jesus ng lubusan. Kung tutusin nga, hindi naman natin kaagad matatarong si Jesus sa panahon na ilalagi natin sa daigdig na ito, kasi tayo ay may limitasyon, may hangganan, pero patuloy natin siyang kinikilala kahit na 2,000 taon na ang nakalilipas ng pagparito niya sa daigdig na ito. At yun ay sa tulong ng Espiritu Santo. Kaya nawa palagi natin hingin ng biyaya ng Espiritu Santo. At yung paanyaya natin na yung mga hindi pa nagpakumpil, ay magpakumpil. Hindi lamang o dahil sa requirement yun, sa pagtanggap ng sakramento ng kasal at ng sakramento ng pagpapari, pero makita mo natin natin tamang pagpapasya. At nakabase yung tamang pagpapasya sa ayon sa ating pananampalataya at ang pamantayan ng ating pag-desisyon at pagkilos ay mula sa pagkilala natin kay Jesus at sa kanyang mga utos. Bibigyan tayo ng gabay sa pagdesisyon natin sa daigdig na ito, sapagkat napakahalaga yung pagkilos natin sa daigdig na ito. Sabi nga natin, kung minsan ay directly, hindi naman natin nilalabag yung utos ng Diyos. Kaya lamang kapag wala tayo sa paggabay ng Diyos, ay bahagi yun na tayo ay nawawalay sa kaisipan ng pagkilos na kung tutusin mo ay
maging higit na kalugod-lugod sa harapan ng buong may kapal. So, katulad na rin po halimbawa, yung, ewan ko lang kung napanood ninyo sa social media, mayroon kasi nagpalipad ng ginawang Saragora, yung 1 milyong peso. No? Biro mo yun, ginawa niya Saragola yung pera. Hindi namang kasalanan yun. No? Directly. No? Kaya lang, ay saan yung kaisipan nito? No? Ang kaisipan ba nito, saan niya gagamitin yung pera? No? Bahagi yun. Ay, well, sabi nga kasi, vlogger, content creator, para lamang may content siya. At pinanggagalingan ng kanyang pera. Pero ibig sabihin, kung ikaw ay ginagabayan ng Diyos at kinikilala mo sa Jesus, marami kang pwedeng gawin dun sa 1 million peso. Bahagi yun na mas maganda pa yung pagkilos. Sabi nga, hindi lamang sapagkat sinayang mo, hindi ko naman natapos yung mismong napanood. Kung yung baga ay bahagi yun na kung saan ay naputol kasi hindi ko naman tinapos kung yung pagpera ay na-recover nila ka o hindi. Maaari siguro ang kalimitan doon ay na-recover. Pero yung sabihin ay pwede naman na maraming pwedeng gawin na higit na makahulugan. Pero bakit? Gusto ko siya ngayon ng tao ay maging viral, yung naiiba, yung kahanga-hanga, na kung tutusin ay ang kanilang iniisip ay alin? Yung pagiging makasarili. Makilala sila. Magkaroon sila ng maraming views. Para magkaroon sila ng maraming pera. So, ibig sabihin ay hindi natin hinihiling natin na gabayan tayo ng Espiritu Santo sa mga pagkilos na higit na produktibo at kalugod-lugod sa harapan ng buong may kapal. No? So sabi mo hindi naman directly sinasabi natin na iyon ay hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya lang, maliwanag din naman natin, hindi yun ang gusto ng Diyos na maging bahagi ng pagkilos natin. Kaya, kinakailangan tayo rin ay higit na gabayan sa pamagitan ng pagkilala natin kay Jesus. Kasi kung nakikilala talaga natin sa Jesus, at nagiging kabahagi natin siya ng ating buhay, na inkwentro natin siya, nakatagpo natin siya, ay gagabayan niya tayo para sa higit na makahulugang mga pagkilos upang maipakita niya yung pakikiisa natin sa pagtatag ng kanyang kaharian sa daigdig na ito. Kaya po, yun ang hilingin natin. Gabayan tayo ng Espiritu Santo upang higit natin makilala si Jesus.